Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang binabasa mo ito, may kapareho kang gising pa sa ibang lugar, naghihintay din ng kwentong magpapaalala na kahit gaano kabigat ang buhay, may mga gabing bigla na lang nagbabago ang takbo ng kapalaran. Sa bayan ng San Jacinto, kilala ng marami ang isang dalagang hindi mahilig makipagtalo, hindi mahilig magpaliwanag, at lalong hindi sanay huniin ng awa kahit hirap na hirap na. Siya si Maristela Villanueva, pero Stella ang tawag sa kanya ng mga taong malalapit sa kanya. 27 taong gulang siya, payat, kayumanggi, simpleng manamit, at laging may bitbit na lumang bag na halos mas matanda pa yata sa ilan niyang tsinelas. Hindi siya kagandahang pangmayaman, hindi rin siya iyong babaeng madaling mapansin sa unang tingin. Pero kapag nakita mo siyang tumulong sa matanda, magpakain ng batang gutom, o magpuyat para sa kapatid niyang may lagnat, doon mo maiintindihan kung bakit may mga taong kahit taimik ay may bigat sa mundo. Lumaki si Stella sa gilid ng palengke ng San Jacinto. Ang bahay nila ay maliit na barong-barong na pinagtagpi-tagping yero, kahoy, at mga lumang tarpaulin na nakuha ng kanyang ama sa tambakan. Ang ama niyang si Mang Damaso Villanueva ay dating driver ng truck, isang lalaking sanay sa kalsada at sanay sa pagod. Ang ina naman niyang si Aling Pelahia ay mananahi, may kamay na parang hindi napapagod humawak ng karayom kahit minsan ay nanginginig na sa gutom. Noong bata pa si Stella, madalas niyang marinig ang boses ng kanyang ina habang nananahi sa ilalim ng mahinang ilaw. "Anak," sabi noon ni Aling Pelahia, "hindi masama ang maling mahirap. Ang masama, iyong mawalan ka ng awa sa kapwa dahil lang sa nahihirapan ka." Hindi iyon nakalimutan ni Stella. Kahit maraming beses siyang nilait, iniwan, at ginamit ng ibang tao, dala-dala niya pa rin ang aral ng kanyang ina na huwag maging bato ang puso. Nang mamatay ang kanyang ina sa sakit sa baga, 16 na taong gulang pa lang si Stella. Ilang taon makalipas, nasundan ito ng pagkamatay ng ama niya sa aksidente sa trabaho. Naiwan sa kanya ang nakababatang kapatid na si Yandro, na noon ay 10 taong gulang lamang. Mula noon, si Stella na ang tumayong ina, ama, ate, at sandalan ng bata. "Ate, hindi na lang ako mag-aaral," minsang sabi ni Yandro habang nakaupo sila sa harap ng maliit nilang mesa. "Tutulong na lang ako sa palengke." Tinitigan siya ni Stella, pagod ang mata pero matigas ang boses. "Hindi, ikaw ang magtatapos sa atin. Kung ako hindi nakatapos, hindi ibig sabihin pati ikaw susuko." "Pero ate, pagod ka na." Ngumiti si Stella kahit nangingilid ang luha niya. "Pagod lang ito, Yandro. Hindi ito pagkatalo." Ngulit hindi lahat ng tao sa buhay ni Stella ay marunong umunawa. Ang tiyahin niyang si Bedelia, kapatid ng kanyang ama, ay laging may salitang parang kutsilyong kinakalawang pero masakit pa ring tumama. Kasama nito ang anak niyang si Cresilda, isang babaeng mahilig magpanggap na mataas ang narating kahit ang taning puhunan lang sa buhay ay ang panlalait sa kapwa. "Masyado kang nagpapakahirap diyan sa kapatid mo," sabi ni Tiang Bedelia isang hapon habang nasa harap sila ng palengke. "Kung ako sayo, ipaampun mo na lang yan. Wala kang ang sariling buhay, may inaalagaan ka pang palamunin." Napahinto si Stella sa pagbuhat ng palangganang puno ng damit na lalabhan niya para sa kapitbahay. "Hindi palamunin si Yandro, Tiang. Kapatid ko siya." Tumawa si Cresilda habang inaayos ang pekeng gintong bracelet niya. "Kapatid niya, pero ikaw ang nauubos. Tingnan mo sarili mo, Stella. Para kang matandang dalaga kahit bata ka pa. Wala kang diploma, wala kang asawa, wala kang pera. Ano bang meron ka?" Sandaling natahimik si Stella. Gusto niyang sagutin. Gusto niyang sabihing meron siyang dignidad, meron siyang pangarap, meron siyang pagmamahal na hindi mabibili ng pera. Pero pinili niyang manahimik. Dahil sa San Jacinto, natutunan niyang ang mga taong walang balak makinig ay hindi dapat pag-aksayahan ng paliwanag. Araw-araw, umiikot ang buhay ni Stella sa trabaho. Sa umaga, tagalinis siya sa maliit na klinik ni Doktora Sabina Laksamana, isang babaeng istriktang ulot mabuti ang puso. Nililinis ni Stella ang sahig, nagpapalit ng kurtina, naghuhugas ng gamit, at minsan ay umaalalay sa mga matatandang pasyente. "Stella, kumain ka na ba?
Tanong ni Doktora Sabina isang tanghali nang makita nitong nanghihina ang dalaga habang nagpupunas ng mesa. Opo, Dok. Mabilis na sagot ni Stella. Tinaasan siya ng kilay ng doktora. Kape at pandesal na hati pa sa dalawa. Pagkain ba iyon? Ngumiti ng mahina si Stella. Sanay na po ako. Hindi dapat sinasanayan ng gutom, sabi ni Doktora Sabina saka inabot sa kanya ang isang lalagyanan ng kanin at ginisang gulay. Kainin mo, wag kang magmatigas. Hindi ka makina. Hindi sumagot si Stella, pero tahimik niyang tinanggap ang pagkain. Sa loob-loob niya, may kirot. Dahil minsan, mas mahirap tanggapin ang kabutihan kaysa insulto. Lalo na kung sanay kang laging ikaw ang nagbibigay. Pagkatapos sa klinik, dumidiretso siya sa karinderya ni Aling Nemia Dapitan. Doon siya naguhugas ng plato, naghihiwa ng gulay at tumutulong magsara ng tindahan kapag gabi na. Si Aling Nemia naman ay bunganera pero may lambot sa puso. Stella, huwag mong pabayaan sarili mo. Madalas nitong sabi. Hindi porke mabait ka kailangan mong akuin lahat ng bigat ng mundo. Hindi ko naman po inaako lahat, Aling Nemia. Sus, hiha. Yung mukha mo palang parang pasan mo pati utang ng Pilipinas. Napapatawa na lang si Stella. Pero sa likod ng tawa, totoo ang bigat. May utang silang iniwan ng ama niya kay Ruperto Galang, isang lending collector na may makapal na liig, matalim na mata, at boses na parang laging may panakot. Hindi naman kalakihan ng inutang noon, pero dahil sa patong, tubo at kung ano-anong singil, halos hindi na matapos-tapos. Isang gabi, nadatnan ni Stella si Ruperto sa tapat ng bahay nila. Nakaupo ito sa monoblock chair na parang siya ang may-ari ng lugar, habang si Yandro ay tahimik na nakatayo sa may pinto. Magandang gabi, Stella, sabi ni Ruperto, nakangisi. Sahod na bukas sa klinik, hindi ba? Huminga ng malalim si Stella. Magbibigay po ako ng kalahati. Kalahati? Tumawa si Ruperto. Akala mo ba sari-sari store ito na pwedeng tingi-tingi? May tuition po si Yandro. Lumapit si Ruperto at bahagyang yumuko para pantayan ang mukha niya. Hindi kami tatakbo sa utang, pero wag niyo pong idamay ang kapatid ko. Kung ayaw mong madamay siya, malamig na sabi ni Ruperto, magbayad ka. Umalis ito pagkatapos mag-iwan ng banta. Ngunit naiwan kay Stella ang takot na parang bato sa dibdib. Nang gabing iyon, habang natutulog si Yandro, tahimik siyang umiyak sa labas ng bahay. Ayaw niyang makita ng kapatid na durog na siya. Ayaw niyang malaman nitong minsan, ang ate niyang laging matapang ay gusto na ring sumuko. Pero bukod sa utang, may isa pang sugat si Stella na matagal na niyang dinadala. Noong 18 taong gulang siya, minsan siyang naging tagapag-alaga ng isang mayamang pamilya sa kabilang barangay. Isang batang babae iyon na mahina ang baga. Isang gabi, habang wala ang mga magulang, bigla itong inatake ng matinding hika. Ginawa ni Stella ang lahat. Tumawag ng tulong, binuhat ang bata, tumakbo sa kalsada pero huli na nang dumating sa ospital. Hindi niya kasalanan, sabi ng doktor noon. Pero hindi iyon pinaniwalaan ng pamilya. Sa galit at lungkot, ibinunton nila kay Stella ang sisi. Pinabayaan mo siya, sigaw ng ina ng bata noon. Kung anak mo yan baka binantayan mo. Mula noon, nagkaroon ng takot si Stella sa paghawak ng sanggol o batang may sakit. Kapag may umiiyak na bata sa klinik, tinutulungan niya pa rin, pero may bahagi ng puso niyang naninginig. Pakilamdam niya, anumang hawakan niyang inosenteng buhay ay maaaring mawala. Kaya nang gabing iyon, nang bumuhos ang malakas na ulan sa San Jacinto at pauwi na siya mula sa klinik, hindi niya alam na ang pinakamatinding pagsubok ng kanyang takot ay naghihintay sa gilid ng kalsada. Madilim ang daan malapit sa lumang waiting shed, pundi ang poste ng ilaw at ang taning liwanag ay mula sa paminsang kidlat sa langit. Basang-basa na ang laylayan ng palda ni Stella. Yakap niya ang lumang bag niya sa dibdib habang nagmamadaling umuwi. Iniisip kung may ubo pa ba si Yandro at kung sapat pa ba ang bigas nila hanggang kinabukasan. Bigla siyang napahantang. May narinig siyang iyak. Mahina, putol-putol, parang kuting na iniipit. Tumingin siya sa paligid. Sino yan? Walang sumagot. Ulan lang ang naririnig niya at ang malayong ugong ng motorsiklong papalayo. Muling umiyak ang tinig, mas malinaw ngayon. Dahan-dahang lumapit si Stella sa waiting shed.
Ilalim ng sirang upuan, may nakabalot na puting kumot. Una niyang inisip basura lang yun o iniwang damit. Pero nang gumalaw ito, nanlamig ang buong katawan niya. Santo Diyos ko! Lumuhod siya sa basang semento at hinawi ang kumot. Isang sanggol. Maputla, nanginginig at namumula ang pingis sa lamig. Katabi nito ang isang itim na leather bag. Mamahali ng itsura. May mutik sa gilid at tila minadaling iniwan. Napaatras si Stella. Bumalik sa isip niya ang batang namatay noon. Ang sigaw ng ina. Ang tingin ng mga tao na parang kriminal siya. Ang salitang pinabayaan mo siya. Hindi pwede. Bulong niya. Baka may nag-ahanap sa'yo. Baka mapagbintangan ako. Gulit muling umiyak ang sanggol. At sa iyak na iyon, parang may humawak sa puso niya. Hindi na niya nakita ang takot. Ang nakita niya ay isang buhay na malamig, gutom at nag-iisa. Kinuha niya ang sanggol at miyakap sa dibdib. Tahan na baby. Hindi kita iiwan. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ng leather bag. Hinahanap niya kung may bote ng gatas, lampin, kahit anong palatandaan kung sino ang may-ari ng bata. Ngunit nang bumukas ang bag, napahinto siya. Sa loob nito ay makakapal na bundle ng pera. Hindi lang isang supot, hindi lang ilang sobre, kundi salansan-salansang perang maayos na nakabalot. May mga dokumento rin, isang lumang family photo at maliit na papel na nakatupi sa gilid. Kinuha ni Stella ang papel. Halos mabitawan niya ito nang mabasa ang nakasulat. Iligtas mo siya. Huwag mong ibigay kahit kanino hanggat hindi mo nalalaman kung sino ang tunay na kalaban. Nanuyo ang lalamunan ni Stella. Napatingin siya sa sanggol, pagkatapos sa bag, pagkatapos sa madilim na kalsada. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang hindi lang siya pulubi sa sariling kapalaran. May isang buhay na ipinagkatiwala sa kanya. May lihim na mas malaki pa kaysa sa kahirapan niya. At sa gabing iyon, sa gitna ng ulan, sa tabi ng waiting shed na amoy putik at takot, hindi pa alam ni Stella na ang sanggol na hawak niya ang magbubukas ng katotohanang magpapayanig sa pinakamayayamang pamilya ng San Jacinto. Ang alam lang niya, may batang iniwan, at siya na buong buhay ay sanay maiwan, ang unang taong hindi tumalikod. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa mga ganitong oras, may mga taong tahimik na lumalaban sa buhay at minsan sa pinakadilim na gabi, doon dumarating ang pangyayaring magpapabago sa lahat. Basang-basa si Stella habang yakap ang sanggol sa dibdib at pasan sa kabilang kamay ang itim na leather bag na nakita niya sa tabi nito. Hindi niya alam kung alin ang mas mabigat, ang batang naminginig sa lamig, ang bag na puno ng perang hindi niya kayang bilangin sa isang tingin, o ang takot na unti-unting gumagapang sa kanyang likod habang iniisip niya ang nakasulat sa maliit na papel. Iligtas mo siya. Huwag mong ibigay kahit kanino hanggat hindi mo nalalaman kung sino ang tunay na kalaban. Paulit-ulit iyang bumabangon sa isip niya habang naglalakad sa palayo sa lumang waiting shed. Sa bawat kidlat na gumuguhit sa langit, napapalingon siya. Pakiramdam niya ay may mga matang nakasunod sa kanya mula sa dilim. Naisip niyang tumakbo sa police station, pero bago pa niya maitawid ang ideyang iyon, naalala niya isang dokumento na nakita sa loob ng bag. Sa unang sulyap, may pangalan doon na pamilyar sa kanya. Colonel Abner Monteclaro. Si Colonel Abner ay kilalang hepe ng lokal na task force sa San Jacinto. Madalas itong nasa telebisyon, nakangiti sa tabi ng mga opisyal, nagbibigay ng pahayag tungkol sa kaayusan at seguridad. Ngunit sa palengke, ibang kwento ang maririnig. May mga driver na biglang nawawala kapag kumontra sa proyekto ng mayayaman. May mga vendor na pinapalayas kahit kumpleto ang papeles. May mga nanay na umiiyak dahil dinampot daw ang anak nila sa maling paratang. Walang direktang ebidensya, pero laging nababanggit ang pangalan ni Colonel Abner sa mga bulungan. Napayakap ng mahigpit si Stella sa sanggol. Hindi kita dadalhin doon, bulong niya habang nanginginig ang labi. Hindi muna, hanggat hindi ko alam kung sino ang pwedeng pagkatiwalaan. Ang iyak ng sanggol ay mahina na, pero mabigat sa dibdib pakinggan. May bahid ito ng gutom at lamig. Agad na naisip ni Stella si Doktora Savina. Kung may taong alam niyang hindi agad maghuhusga,
Iyon ang doktora. Hindi ito madaldal, hindi ito madaling masindak, at higit sa lahat, hindi ito nabibili ng pera. Kaya sa halip na umuwi, nagmadali siyang pabalik sa maliit na klinik sa may kanto ng Mabini Street. Sarado na ang klinik, pero alam ni Stella na minsan ay natutulog si Doktora Savina sa maliit na kwarto sa likod kapag may pasyenteng kailamang bantayan kinabukasan. Kumatok siya ng 3 beses, mahina muna, pagkatapos ay mas malakas nang maramdaman niyang nanlalambot na ang sanggol. "Dok! Doktora Savina!" Sigaw niya, pigilang iyak. "Ako po ito, si Stella. Buksan niyo po." Ilang saglit pa, bumukas ang lawag sa loob. Lumitaw si Doktora Savina na nakasuot ng abong cardigan, salamin sa mata at halatang bagong gising. "Stella, Diyos ko, anong nangyari sa'yo?" Napatingin ito sa sanggol na yakap. "Kanino ang bata?" "Hindi ko po alam. Nakita ko po sa waiting shed. Iniwan po siya. Nilalamig na po siya, Dok." Hindi na nagtanong pa si Doktora Savina. Binuksan nito ng tuluyan ng pinto at pinapasok siya. "Ilagay mo siya sa examination bed. Bilisan mo. Kumuha ka ng tuyong tuwalya sa cabinet." Agad kumilos si Stella. Sanay siyang maglinis sa klinik kaya alam niya kung saan nakalagay ang gamit. Habang pinapalitan nila ng tuyong kumot ang sanggol, napansin ni Doktora Savina ang kalidad ng tela na nakabalot dito. "Mamahalin ito," mahinang sabi ng doktora. "Hindi basta nabibili sa palengke." "Dok," nanginginig na tinuro ni Stella ang bracelet sa maliit na pulso ng sanggol. May nakalagay pong letra. Inangat ni Doktora Savina ang kamay ng bata at tinignan ang maliit na gintong bracelet. May nakaukit doon na 2 letra, A-V. A-V, basa ng doktora. "Initials?" "May bag din po." Napatingin si Stella sa itim na leather bag na inilapag niya sa gilid ng mesa. "Anong laman?" Hindi agad nakasagot si Stella. Tumingin muna siya sa pinto, pagkatapos sa bintana, na para bang may makakarinig kahit malakas pa rin ang ulan. "Pera po, Dok. Marami. Sobra." Kumunot ang noon ni Doktora Savina. "Gaano karami?" "Hindi ko po nabilang, pero parang milyon." Nagtagal ang katahimikan sa loob niyang klinik. Tanging mahinang paghinga ng sanggol at tunog ng ulan sa bubong ang maririnig. Lumapit si Doktora Savina sa bag. Binuksan nito ng kaunti at agad ding isinara. "Stella," seryosong sabi nito, "hindi ordinaryong pag-iiwan nito. Delikado ito." "Natatakot po ako." "Natatakot ka datat, pero hindi ibig sabihing iiwan natin ng bata." Huminga ng malalim ang doktora. "May gatas ako rito, pang-emergency. Painumin muna natin siya. Pagkatapos, aalamin natin ang susunod na hakbang." Habang pinapainom ni Stella ang sanggol gamit ang maliit na bote, tumingin sa kanya si Doktora Savina. "May pangalan ba sa kahit anong gamit?" "Wala po, pero may borda sa kumot. Letter L." "Kung ganon, tawagin muna natin siyang Liora," sabi ng doktora, "hanggang malaman natin ang totoo." "Liora," inulit ni Stella, at sa unang pagkakataon mula nang nakita niya ang sanggol, may kakaibang lambot na dumaan sa puso niya. Parang sa simpleng pagbibigay ng pangalan, hindi na ito bastang batang iniwan sa kalsada. Isa na itong buhay na may mukha, may init, may hawak sa kanyang kapalaran. Ngunit hindi pa man sumisikat ang araw, nagsimula na ang unang alon ng problema. Nang bandang 5:00 ng umaga, dumating si Milo Enero sakay ng kanyang tricycle. Si Milo ay madalas nagsusundo kay Doktora Savina kapag may emergency. Tahimik siyang lalaki, moreno, mahaba ang pilik mata at may matang laging nagmamasid bago magsalita. Dating criminology student si Milo, pero tumigil siya nang ma-stroke ang kanyang ama. Mula noon, nag-tricycle na siya para buhayin ang pamilya. Pagpasok niya sa klinik, nakita niya si Stella na nakaupo sa tabi ng examination bed habang natutulog si Baby Liora. "Stella?" Gulat niyang tanong, "Bakit ka nandito? Kanino ang sanggol?" Bago pa makasagot si Stella, nagsalita na si Doktora Savina. "Milo, isasara mo muna ang bibig mo bago ka magtanong ng marami. Kailangan namin ng taong marunong magmaneho at marunong mag-isip." Napatingin si Milo sa doktora, pagkatapos kay Stella. "May gulo ba?" "Malaki," sagot ni Stella. Ikinwento nila sa kanya ang nangyari, ngunit hindi muna ipinakita ang buong laman ng bag. Sapat nang malaman ni Milo na may batang iniwan, may dokumentong may pangalan ng makapangyarihang tao, at may bantak na nakasulat sa papel. Tahimik na nakinig si Milo. Nang matapos si Stella, tumingin siya sa bintana. "May nakita akong motorsiklo kagabi malapit sa waiting shed. Itim, walang plaka sa likod. Akala ko may nasiraan lang." Nang lamig ang nabik ni Stella.
May tao? 2, nakakapote, hindi ko nakita ang muka. Hinahanap nila siya, bulong ni Stella. Posible, sabi ni Milo. At kung totoo iyon, hindi ligtas ang bahay mo. Ngunit hindi pwedeng manatili sa klinik si Baby Liora ng matagal. Maraming pasyente ang dumarating doon. Kapag may nakita, kakalat ang balita. At sa isang bayan tulad ng San Jacinto, ang sikreto ay parang usok. Kahit takpan mo, makakahanap ng butas palabas. Nagpasya silang iuwi muna ni Stella ang sanggol bago dumami ang tao sa kalsada. Isinilid nila ang bag sa lumang sako, parang ordinaryong gamit lang. Si Milo ang naghatid sa kanya gamit ang tricycle, habang si Doktora Savina ay nagbigay ng gatas, lamping, gamot sa lagnat at maliit na notebook. Isusulat mo lahat dito, Stella. Kahit 1 pisong gagastusin mo mula dyan, ilista mo. Petsa, halaga, dahilan. Hindi dahil pinaghihisingalan kita, kundi dahil darating ang araw na kailangan mong patunayan na hindi ka magnanakaw. Tumango si Stella. Hindi ko po gagalawin kung hindi kailangan. Alam ko, pero ang mundo hindi laging naniniwala sa mabuting intensyon. Kailangan mo ng ebidensya. Pagdating ni Stella sa bahay, gising na si Yandro. Nanlaki ang mata nito nang nakitang sanggol. Ate, kaninong bibi yan? Saglit na natigilan si Stella. Ayaw niyang magsinungaling sa kapatid, pero ayaw rin niya itong matakot. May nakita kong iniwan sa kalsada. Pansamantala muna siyang nandito habang inaayos namin kung saan siya ligtas. Lumapit si Yandro at tumingin kay Baby Liora. Kawawa naman. Nalamig siya? Oo. Ano pangalan? Liora muna. Muganda. Dahan-dahang hinawakan ni Yandro ang maliit na paa ng sanggol. Ate, parang ang liit niya. Paano siya nag-iisa doon? Hindi nakasagot si Stella. Dahil iyon din ang tanong na bumabasag sa puso niya. Inilagay niya ang leather bag sa lumang baol ng kanilang ina sa ilalim ng mga lumang tela at sirang makinang panahi. Habang isinasara niya iyon, pakiramdam niya ay hindi lang pera ang itinatago niya, kundi isang lihim na maaaring ikamatay nila. Pagsapit ng tanghali, nagsimula ng kumalat ang tsismis. Hindi niya alam kung sino ang unang nakakita, pero nang pumunta siya sa karinderya ni Aling Nemia para bumili ng lugaw, may mga matang nakasunod sa kanya. Ay, siya ba yun? Bulong ng isang tinderang nagngangalang Charina. May dala raw na sanggol kagabi, sagot ng kasama nito. Baka anak niya na tinago. Hindi kaya ninakaw? Napatigil si Stella, pero nagpatuloy siya sa paglakad. Sanay siya sa bulong, pero ngayon ay iba ang tusok. Hindi lang siya ang masasaktan sa chismis, may sanggol na maaring mapahamak. Sa karinderya, sinalubong siya ni Aling Nemia. Stella, totoo ba? May bata ka raw? May pinulot po ako kagabi, Aling Nemia. Iniwan sa kalsada. Natigilan ng matanda. Diyos ko, nasaan? Nasa bahay po, ligtas naman. Tinitigan siya ni Aling Nemia. Sa halip na usisain, kumuha ito ng mainit na sabaw, kanin at 2 pirasong pritong itlog. Dalhin mo ito, libre. Hindi po, Aling. Tumahimik ka. Hindi ito oras para sa hiya. At sabihin mo sa akin kung may kailangan ka. Hindi ako mayaman, pero marunong akong magbantay ng sikreto. Napuno ng luha ang mata ni Stella, pero pinigilan niya. Salamat po. Hindi pa siya nakakalayo nang marinig niya ang boses ni Criselda. Aba, Stella, totoo pala ang balita. Lumapit ito kasama si Tiang Bedelia, parehong halatang sabik sa gulo. May anak ka na palang itinatago? Hindi ko anak. Mahinang sagot ni Stella. Hindi raw anak, singit ni Tiang Bedelia. Kanino? Sa hangin? Tiang, iniwan siya sa kalsada. Tutulungan ko lang hanggang ano? Matalim na tanong ni Criselda. Hanggang may manghingi kang pera sa tunay na magulang? Alam ko na yan, baka plano mo pang palabasing bayani ka. Napatingin ng mga tao. May ilang nakikinig, may ilang umiiling. May ilang naghihintay lang ng mas malaking eskandalo. Huminga ng malalim si Stella. Hindi ko kailangang ipaliwanag sa inyo ang lahat. Ay, may tinatago nga, sabi ni Criselda. Baka dapat ipagbigay alam na sa pulis. Doon unang kinabahan ng todo si Stella. Hindi dahil ayaw niya sa batas, kundi dahil may pangalan si Colonel Abner sa dokumentong nakita niya. Kung makarating agad sa maling tao ang balita, maaaring hindi na niya muling makita si Baby Liora.
Mabilis siyang umuwi. Ngunit hindi niya alam na sa kabilang kanto, may isang lalaking nakatayo sa lilim ng poste, si Ruperto Galang. Nakita nito ang pagmamadali niya, ang takot sa mukha at ang kakaibang pag-iingat. Napangisi si Ruperto habang hinihit-hit ang sigarilyo. May tinatago ka, Stella, at mukhang mas malaki pa sa utang mo sa akin. Kinagabihan habang tahimik na natutulog si Baby Liora sa maliit na duyang na ginawa ni Yandro mula sa lumang kumutan, binuksan muli ni Stella ang bag. Kasama niya si Milo na pumasok sa likod ng bahay para hindi makita ng kapitbahay at si Doktora Savina na nagdala ng flashlight. Isa-isa nilang tinignan ang dokumento. May mga kopya ng bank papers, titulo ng lupa, lumang parataw, at newspaper clipping tungkol sa isang mayamang pamilya, ang Altaverde. Nakita ni Stella ang pangalan ni Don Celestino Altaverde, isang kilalang negosyanteng minsan nang tumulong sa mga magsasaka sa San Jacinto. Katabi nito sa larawan ang isang magandang babae, Leonora Altaverde Santillan. Katabi ni Leonora, isang lalaking may maamong mukha, Crispin Santillan. Leonora, basa ni Doktora Savina sa clipping, ito yung anak ni Don Celestino na namatay daw sa aksidente nung nakaraang buwan. May asawa siya, si Crispin, pero ayon sa balita, nawawala rin matapos ang aksidente. Napatingin si Stella kay Baby Liora. Ibig sabihin, hindi natin alam pero may posibilidad na konektado ang batang ito sa kanila. May isa pang larawan sa ilalim ng folder. Doon kasama ni na Don Celestino at Leonora ang isang lalaking nakangiti ng malapad, nakasuot na mamahaling barong. Nakasulat sa likod ng larawan ang pangalang Veridiano Altaverde. Kapatid ni Leonora, siya ang nagpapatakbo na ngayon ng negosyo ng Altaverde. Palagi siyang nakasa TV, nagdo-donate sa simbahan, sa ospital, sa mga bata. Tahimik na tumingin si Stella sa sanggol. Kung totoo ang kutob nila, ang batang natutulog sa munting duyan sa barong-barong nila ay maaring anak ng pamilyang pinag-aagawan ng kapangyarihan at ang perang nasa bag ay hindi biyaya na basta napulot. Isa itong susi, isa itong patibong, isa itong dahilan para may humabol sa kanila. Dok, mahinang sabi ni Stella, ang daming pera rito. Pwede kong itong bayad sa utang. Pwede kong ipagamot si Yandro kapag nagkasakit. Pwede akong makaalis dito. Tumingin sa kanya si Doktora Sabina. Hindi mapanghusga, kundi malungkot. Alam ko. Pero hindi ko pera yan. Hindi. Napapikit si Stella. Isang luha ang tumulo sa pisngi niya. Bakit parang ngayon pa dumatang kung kailan hirap na ako? Lumapit si Milo at mahinang nagsalita. Minsan, Stella, hindi dumarating ang pera para bilhin ng buhay natin. Minsan dumarating ito para subukin kung sino tayo kapag may pagkakataon na tayong magkamali. Hindi sumagot si Stella. Kinuha niya ang notebook na ibinigay ni Doktora Sabina. Sa unang pahina, isinulat niya ang petsa, pagkatapos ang unang gastos, gatas, lampin, gamot. Nilagay niya ang halaga, kahit maliit. Pirma niya. Pirma ni Doktora Sabina bilang saksi. Sa simpleng pagsusulat na iyon, nagsimula ang unang pagbabago sa kanya. Hindi pa siya ligtas, hindi pa siya malaya sa utang, hindi pa niya alam kung sino ang kakampi at kalaban. Pero habang yakap niya si Liora, isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi na siya babalik sa pagiging dalagang laging yumuyuko. Dahil mula nang makita niya ang sanggol sa kalsada, may buhay ng umaasa sa tapang na matagal niyang itinago. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, sa bawat gabing tahimik kang nanonood, may kwentong nagpapaalala na ang tapang ay hindi palaging sigaw o dahas. Minsan, ito ay simpleng pagpili na protektahan ang taong walang laban kahit ikaw mismo ay nanginginig ng takot. Mula noong gabing nakita ni Milo ang itim na motorsiklong walang plaka sa dulo ng iskinita, hindi na muling nakatulog ng mahimbing si Stella. Kahit nakapikit siya, naririnig pa rin niya sa isip ang mahinang andar ng makina.
Kahit tahimik na ang labas ng bahay, pakiramdam niya ay may matang nakadikit sa bawat siwang ng kanilang barong-barong. Sa tuwing iiyak si Baby Liora, agad siyang napapabangon, hindi lamang para alungin ang bata, kundi para tignan kung may tao bang palapit. Lumipas ang mga araw na parang bawat minuto ay may dalang panganib. Hindi na nila binuksan ng madalas ang bintana. Hindi na rin hinayaan ni Stella na makita ng kapitbahay ang mukha ni Liora. Kapag kailangang bumili ng gatas o gamot, si Milo ang lumalabas. Si Doktora Sabina naman ay dumaraan lamang kapag gabi na, dala ang stethoscope, bitamina at ilang pahina ng lumang dyaryo tungkol sa pamilyang Altaverde. Ngunit kahit delikado, may unti-unting nabubuong katahimikan sa loob ng maliit na bahay. Si Baby Liora na noong una ay mahina at madaling gumising ay nagsimulang lumakas. Namula ang pisngi nito, lumambot ang iyak at natuto ng ngumiti kapag naririnig ang boses ni Stella. Si Andrew naman, kahit bata pa, naging maingat na katulong ng ate niya. "Ate, tignan mo!" Bulhong ni Andrew habang hawak ang maliit na laruan na gawa sa lumang basahan. "Ngumiti siya sa akin!" Napangiti si Stella habang nagtitimpla ng gatas. "Baka natatawa siya sa mukha mo." "Grabe ka ate," biro ni Andrew, pero halatang masaya. "Kapag lumaki to, ako ang magtuturo sa kanyang magbasa." Natigilan si Stella sa sinabi ng kapatid. Kapag lumaki ito. Ang salitang iyon ay may bigat dahil alam niyang hindi niya anak si Liora. Alam niyang anumang oras, kapag nalaman nila ang totoo, maaaring kailanganin niyang ibalik ang bata sa tunay nitong pamilya. Pero habang tumatagal, habang binubuhat niya ito sa madaling araw, habang pinapatahan niya ito kapag may kabag, habang nakikita niya ang maliit nitong kamay na kumakapit sa daliri niya, unti-unting may bahagi ng puso niyang ayaw nang bumitaw. Isang gabi, dumating si Milo na may dalang balita. Basang-basa ang buhok nito sa ambon at halatang nagmadali. "May nakita akong pangalan sa lumang record sa munisipyo," sabi niya habang umuupo sa maliit na bangko. Si Attorney Isandro Quijano, dating legal counsel ng Altaverde family. Hindi na siya lumalabas sa publiko kapag tapos ng aksidente ni Leonara. "Nasaan siya mayon?" tanong ni Doktora Sabina. "Sa sitio Malvarosa, nakatira sa bahay ng pinsan niya. Pero ayon sa nakausap kong dating kaklase, nagtatago raw." Tumingin si Stella kay Liora na natutulog sa duyan. "Kung nagtatago siya, ibig sabihin may alam siya." "Posible," sagot ni Milo. "Pero delikado siyang lapitan. Kung may nagmamanman sa atin, baka masundan tayo." "Hindi tayo pwedeng manatiling naghihintay," sabi ni Stella. Mas buo ang boses kaysa dati. "Habang pinapatagal natin, mas lumalaki ang tsansang mahanap nila si Liora. Kailangan nating malaman kung sino ang dapat pagkatiwalaan." Kinaumagahan, nagkunwari si Stella na pupunta lamang sa klinik. Iniwan muna niya si Liora kay Doktora Sabina sa likod na kwarto ng klinika, habang si Yandro ay pumasok sa eskwela na may mahigpit na bilin na huwag magsasalita tungkol sa sanggol kahit kanino. Si Milo ang nagmaneho ng tricycle papuntang sitio Malvarosa, pero hindi nila dinaanan ang pangunahing kalsada. Dumaan sila sa makipot na daang palayan, sa likod ng lumang bodega, at sa kulay na kahoy na bihirang gamitin. Tahimik ang biyahe. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng makina at hampas ng hangin sa gilid ng tricycle. Napansin ni Milo na mahigpit ang kapit ni Stella sa bag na naglalaman ng ilang kopya ng dokumento at litrato. "Kinakabahan ka?" tanong niya. "Oo," sagot ni Stella. "Pero mas kinakabahan ako kapag wala akong ginagawa." Sandaling ngumiti si Milo. "Iba ka na kaysa nung una kitang nakita sa palengke." "Hindi naman." "Iba na, ulit nito. Noon, kapag may nanlalait sa'yo, yumuyuko ka. Ngayon, kahit takot ka, diretso ka pa rin tumingin." Napalingon si Stella sa malawak na palayan. "Siguro kasing may batang mas takot kaysa sa akin. Kapag siya ang naiisip ko, nakakalimutan kong matakot para sa sarili ko." Pagdating nila sa sitio Malvarosa, nakita nila ang maliit na bahay na napapaligiran ng puno ng santol at gumamela. Tahimik ang lugar, pero may kakaibang lungkot. Para bang ang bahay mismo ay sanay ng magtago. 3 beses kumatok si Milo. Walang sumagot.
Nang kakatok pa sana siya, may boses mula sa loob. Kung sino man kayo, umalis na kayo. Wala akong pera, wala akong kaso, wala akong gustong pirmahan. Lumapit si Stella sa pinto. Attorney Isandro Quijano, hindi po kami kaaway. May dala po kaming litrato ni Leonara Altaverde. Biglang tumahimik sa loob. Makalipas ang ilang segundo, bumukas ng kaunti ang pinto. Lumitaw ang isang lalaking payat, maputla, at may puting buhok sa gilid ng ulo. Maayos ang tindig niya, pero halata sa mga mata ang matagal ng takot. "Sino kayo?" tanong nito. "Ako po si Stella Villanueva. Ito po si Milo Enero. May nakita kaming sanggol." Halos mabitawan ni Attorney Isandro ang hawak niyang baston. Sanggol? Hindi na nagsalita si Stella. Inilabas niya ang litrato, ang kopya ng sulat, at larawan ng bracelet na may nakaukit na AV. Nang makita noon ng abogado, naupo ito sa silya sa tabi ng pinto. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang larawan. Buhay ang bata. Diyos ko, buhay ang bata. "Alam niyo po kung sino siya?" tanong ni Milo. Tumingin si Attorney Isandro sa kanilang dalawa. "Pumasok kayo, pero bilisan natin. Kapag may sumunod sa inyo rito, pati ako hindi na makakaligtas." Sa loob ng bahay, amoy lumang papel at gamot. May mga kahon puno ng dokumento sa ilalim ng mesa. May nakasabit ding larawan ni Don Celestino Altaverde, mas bata pa sa litrato na nasa bag. Ang batang hawak ninyo, simula Attorney Isandro, ay anak ni Leonara Altaverde Santillan at Crispin Santillan. Ang pangalan dapat niya ay Leora Amadea Santillan. Napahawak si Stella sa dibdib. Leora! Hindi pala aksidente ang pangalang napili nila. Parang may kung anong invisible na kamay na nagdala sa kanila sa tamang tawag sa bata. Akala ng lahat patay si Leonara, sabi ni Milo. Ganun ang pinakalat nila. Mapait na sagot ni Attorney Isandro. Pero ang totoo, tinangka siyang patayin. Nanlamig si Stella. Sino? Matagal bago sumagot ang abogado. Ang sariling kapatid niya, si Veridiano Altaverde. Tahimik na bumigat ang paligid. Sa labas, naririnig ang huning ng manok at kaluskus ng dahon, pero sa loob ng bahay ay parang tumigil ang hangin. Pero lagi siyang nasa TV, sabi ni Stella. Tumutulong siya sa mahihirap, nagdodonate siya sa simbahan. Ganyan ang pinakamadaling isuot na mukha ng masasamang tao, sagot ni Attorney Isandro. Kabutihan sa harap ng kamera, kasakiman sa likod ng saradong pinto. Isa-isang ibinunyag ni Attorney Isandro ang kasaysayan ng pamilyang Altaverde. Si Don Celestino Altaverde ay yumaman sa lupa, transportasyon at agrikultura, ngunit kilala siyang may malasakit sa mga magsasaka. Noong nabubuhay pa siya, maraming lupain ang pinagamit niya sa mga mahihirap na pamilya sa mababang renta. Nang magkasakit siya, si Leonara ang gustong magpatuloy ng ganitong prinsipyo. Si Veridiano naman, ang nakababatang kapatid, ay matagal nang gustong ibenta ang mga lupain sa dayuhang kumpanya para gawing industrial estate. Tinutulan ni Leonara, sabi ng abogado. May hawak siyang ebidensya ng illegal land conversion, peking pirma at lagayan sa ilang opisyal. Kasama roon ang pangalan ni Colonel Abner Monteclaro. Kumuyom ang kamay ni Stella. Tama pala ang takot niya. Kung dinala niya agad si Leora sa lokal na pulis, baka naibigay niya ang bata sa mismong mga taong dapat nitong takbuhan. At ang pera? Tanong ni Milo. Yung nasa bag. Legal Defense Fund, sagot ni Attorney Isandro. Ipinahanda ni Leonara bago siya manganak, 100 milyon. Hindi iyan para sa luho, para i-secure ang bata, bayaran ng mga testigo at ilabas ang katotohanan kung may mangyari sa kanya. Bakit po naiwan sa kalsada si Leora? Mahinang tanong ni Stella. Napapikit si Attorney Isandro. Si Crispin ang huling nakatakas kasama ang bata. Siya ang asawa ni Leonara. Pinagbintangan siyang traidor, pero siya ang pinakamatapat sa lahat. Ayon sa huling mensahe sa akin, sugatan siya at hinahabol. Kailangan niyang ilayo ang bata. Sinabi niya, may nakita raw siyang babae sa ulan na tumulong sa matandang nadapa kahit wala namang nanonood. Naniga si Stella. Naalala niya ang gabing iyon bago niya matagpuan si Leora.
Sa tapat ng saradong butika, may isang matandang lalaki ngang nadulas sa putikan. Tinulungan niya itong tumayo, pinunasan ng sugat sa siko gamit ang panyo niya at sinakay sa tricycle kahit naubos ang pamasahe niya. Hindi niya alam na may nakakita. Hindi niya alam na sa simpleng kabutihang iyon, isang ama ang magpapasya na ipagkatiwala sa kanya ang pinakamahalagang buhay nito. Si Crispin po, nanginginig ang tinig ni Stella. Nasaan siya ngayon? Hindi agad sumagot si Attorney Isandro. Sa katahimikan pa lang alam na ni Stella ang sagot. Nakita ang katawan niya sa ilog makalipas ang 2 araw, sabi ng abogado. Pero pinalabas nilang aksidente, walang investigasyon, walang hustisya. Napaiyak si Stella, hindi lamang para kay Crispin, kundi para kay Liora. Isang sanggol na hindi pa marunong magsalita, pero may dugo ng ibinayad ang ama para mabuhay siya. Umuwi sina Stella at Milo na mas mabigat ang dala kesa noong papunta sila. Hindi na lang ito tungkol sa batang iniwan. Hindi na lang ito tungkol sa perang nasa baon. Isa na itong laban sa isang pamilyang winasak ng kasakiman. Pagbalik nila sa San Jacinto, nadatnan nila si Doktora Savina sa klinik na kinakarga si Liora. Ngunit iba ang itsura ng doktora. Matigas ang mukha, nakakunot ang noo. May pumunta rito. Sino? Tanong ni Milo. Isang babae, nagpakilalang social worker, Madam Corvina Salcedo raw. May dala pang papeles. Hinahanap ang sanggol na di umano'y naiulat na nawawala. Nanlamig si Stella. Nasaan siya? Pinaalis ko. Sinabi kong wala akong alam. Tumingin si Doktora Savina kay Stella. Pero hindi siya naniwala. Hindi pa sila nakakahuma nang biglang may kumutok ng malakas sa pinto ng klinik. Doktora Savina, sigaw ng boses ng babae sa labas. Buksan niyo po, may kasama na akong barangay officer. Kailangan naming inspeksyonin ang klinik. Nagtinginan sina Stella, Milo at Doktora Savina. Si Baby Liora ay biglang umiyak na parang naramdaman ng panganib. Likod, bulong ni Milo. Ngayon na, mabilis silang kumilos. Kinuha ni Stella si Liora, binalot sa kumota habang si Doktora Savina ay nagbukas ng cabinet para kunin ang ilang gamit. Dumaan sila sa likurang pinto ng klinik palabas sa makitip na eskinita. Ngunit pagliko nila, may 2 lalaking nakatayo sa dulo, kapwa nakaitim na jacket. Isa sa kanila ang nakita ni Milo noong gabing nasa eskinita ang motorsiklo. Takbo, sabi ni Milo. Kumawala sila sa kabilang daan. Si Stella, habang buhat si Liora, halos hindi maramdaman ang bato sa paa niya. Ang iniisip lang niya ay huwag mabitawan ng bata. Mula sa likod, narinig niya ang sigaw ni Madam Corvina. Kunihin niyo ang bata! Sa kanto, biglang sumulpot si Mang Orex Balmes, ang matandang karpinterong nakatira malapit sa klinik. Dati itong sundalo, ngunit ngayon ay gumagawa na lang ng mesa, upuan at kabaong kapag may namamatay sa baryo. Hawak nito ang mahabang kahoy na tila baston. Dito, sigaw ni Mang Orex. Pinapasok niya sina Stella sa maliit na paggawaan niya. Nang tangkain ng isa sa mga lalaki na sumunod, hinarang siya ng matanda gamit ang kahoy. Matanda na ako, malamig na sabi ni Mang Orex, pero hindi pa ako bulag para hindi makakilala ng masasamang tao. Nagawang makatakas ni Stella sa likod ng paggawaan papunta sa tricycle ni Milo. Mabilis silang umalis, paikot sa sementeryo at palayan hanggang makarating sa lumang bodega ni Aling Nemia na hindi na ginagamit. Doon, sa madilim na loob ng bodega, napaupo si Stella sa sahig habang yakap si Baby Liora. Nanginginig ang buong katawan niya. Si Milo ay nagbabantay sa pinto. Si Doktora Savina naman ang nagdadala ng gamot, gatas at pagkain habang si Aling Nemia ay nagpapadala ng lutong ulam sa ilalim ng takip parang ordinaryong delivery lamang. Hindi ka na pwedeng lumabas ng basta-basta, sabi ni Milo habang inaayos niya ang kandado ng bodega. Napatingin si Stella kay Liora na natutulog sa lumang duyan. Paano si Yandro? Paano ang pag-aaral niya? Ako ang maghahatid at magsusunod. Hindi ka nag-iisa rito. Tahimik na napatingin si Stella sa kanya.
Noon, sanay siyang lahat ay sariling buhat, pero mula nung dumating si Liora, natutunan niyang may mga laban na hindi dapat ipinapasan ng isang tao lamang. Hindi nagtagal, sa tulong ni Attorney Isandro Quijano at halos makuha si Baby Liora ng peking social worker na si Madam Corvina Salcedo, nagpasya silang hindi na sapat ang pagtatago. Kailangan nilang gawing legal ang bawat hakbang. Kailangan nilang ipakita na isang mahirap na dalaga tulad ni Stella ay hindi nagnakaw, hindi nagkidnap at lalong hindi ginamit ang bata para yumaman. Sa unang 3 buwan, halos sa lumang bodega muna tumira sina Stella, Yandro at Baby Liora. Si Milo ang nagbabantay sa labas tuwing gabi. Si Doktora Savina naman ang nagdadala ng gamot, gatas at pagkain, habang si Aling Nemia ay nagpapadala ng lutong ulam sa ilalim ng takip parang ordinaryong delivery lamang. Hindi ka na pwedeng lumabas ng basta-basta, sabi ni Milo, habang inaayos niya ang kandado ng bodega. Napatingin si Stella kay Liora na natutulog sa lumang duyan. Paano si Yandro? Paano ang pag-aaral niya? Ako ang maghahatid at magsusunod. Hindi ka nag-iisa rito. Tahimik na napatingin si Stella sa kanya. Noon, sanay siyang lahat ay sariling buhat, pero mula nung dumating si Liora, natutunan niyang may mga laban na hindi dapat ipinapasan ng isang tao lamang. Hindi nagtagal, sa tulong ni Attorney Isandro Quijano at halos makuha si Baby Liora ng peking social worker na si Madam Corvina Salcedo, nagpasya silang hindi na sapat ang pagtatago. Kailangan nilang gawing legal ang bawat hakbang. Kailangan nilang ipakita na isang mahirap na dalaga tulad ni Stella ay hindi nagnakaw, hindi nagkidnap at lalong hindi ginanit ang bata para yumaman. Sa unang 3 buwan, halos sa lumang bodega muna tumira sina Stella, Yandro at Baby Liora. Si Milo ang nagbabantay sa labas tuwing gabi. Si Doktora Savina naman ang nagdadala ng gamot, gatas at pagkain, habang si Aling Nemia ay nagpapadala ng lutong ulam sa ilalim ng takip parang ordinaryong delivery lamang. Hindi nagtagal, sa tulong ni Attorney Isandro Quijano, na ilagay nila ang malaking bahagi ng pera na nasa leather bag sa isang escrow account sa bangkong malayo sa San Jacinto. Hindi iyon ginastos ni Stella na parang premyo. Bawat transaksyon ay may resibo, bawat pirma ay may saksi at bawat piso ay may dahilan. Ang kaunting ginamit lamang ay para sa pangangailangan ni Liora, pagpapagamot ni Leonara kung sakaling matagpuan at paghahanap ng mga testigo na maaring magpabagsak kay Veridiano. Stella, sabi ni Attorney Isandro, habang pinipirmahan nila ang mga papeles sa maliit na opisina ng isang kakilala niyang notaryo. Maraming tao ang hindi maniniwala sa iyo. Sasabihin nila, mahirap ka kaya imposible na hindi ka natuksong kunin ang pera. Alam ko po, sagot ni Stella. Masasaktan ka. Sanay na po ako. Umiling ang abogado. Huwag mong sanayin ang sarili mo sa pananakit ng iba, pero gamitin mo ang sakit para hindi ka nila mapabagsak. Dahil hindi na siya makabalik sa dating niyang trabaho ng buo, tinulungan siya ni Aling Nemia at Doktora Savina na magbukas ng maliit na tindahan sa gilid ng bodega. Sa umaga, nagbebenta siya ng kape, pandesal at lugaw sa ilang pinagkakatiwalaang kapitbahay. Sa hapon, tinatanggap niya ang mga batang kailangang bantayan habang nasa trabaho ang mga magulang. Hindi pa iyon formal na daycare, pero unti-unti naging silungan iyon ng mga batang mahihirap sa lugar. Hindi alam ng marami na doon din nagsisimula ang mas malaking pangarap ni Stella, isang lugar kung saan walang batang iiwan sa kalsada gaya ni Liora. Lumipas ang 1 taon at lumakas si Baby Liora. Marunong na itong tumawa ng malakas kapag kinikiliti ni Yandro. Marunong na rin itong kumapit sa palda ni Stella at magpakarga kapag nakakarinig ng malakas na boses. Sa bawat paglaki ng bata, lumalalim ang pagmamahal ni Stella. Ngumit kasabay ng pagmamahal ay ang takot na baka isang araw kailangan niyang ibigay si Liora sa tunay nitong ina kung buhay pa nga si Leonara. Habang tahimik na bumubuo ng ebidensya sina Stella,
hindi naman nananahimik si Veridiano Altaverde. Nagsimula siyang magpakalat ng balita. Sa radyo, may komentaristang nagsabing may isang babaeng mahirap daw na nagtatago ng anak ng mayamang pamilya kapalit ng ransom. Sa social media, kumalat ang malabong larawan ni Stella sa palengke na nilagyan ng caption, "Kidnapper" o "Gold Digger". Nang makita iyon ni Yandro sa cellphone ng kaklase niya, umuwi siyang umiiyak. "Ate," sabi niya, halos hindi makahinga sa sama ng loob. "Sabi nila kriminal ka raw. Sabi nila, ibenta mo na lang daw ang baby kung gusto mo ng pera." Napaupo si Stella. Parang may kamay na pumulupot sa lalamunan niya. Hindi na bago sa kanya ang laitin, pero iba ang sakit kapag pati ang batang pinalaki niya, pati ang kapatid na pinoprotektahan niya ay nadadamay sa kasinungalingan. "Hindi totoo iyon," mahinang sabi niya. "Alam ko, ate," sigaw ni Yandro umiiyak. "Pero bakit sila naniniwala? Bakit kapag mahirap tayo, parang ang dali nilang isipin na masama tayo?" Hindi agad nakasagot si Stella. Hinawakan niya ang kamay ng kapatid. "Kaya nga lalaban tayo, hindi para gumanti, kundi para malaman nila na ang katotohanan hindi dapat nakabase sa yaman ng nagsasalita." Mas lalo pang sumakit ang loob ni Stella nang malaman niyang kasama sa nagpapakalat ng maling kwento sina Tiang Bedelia at Crisilda. Sa isang lokal na interview, nakaupo ang dalawa sa harap ng kamera. Kunwari ay naaawa sa pamilya. "Matagal na naming napapansin na may kakaiba kay Stella," sabi ni Crisilda, pinipilit ang malungkot na muka. "Hindi namin alam kung bakit siya biglang nagkaroon ng sanggol. Bilang kamag-anak, nag-aalala lang kami." Sumingit si Tiang Bedelia. "Mahilig po talaga yang magpaawa. Sana lang po kung mayaman ang tunay na pamilya ng bata, ibalik na niya. Kawawa naman ang sanggol." Nang mapanood iyon ni Stella sa cellphone ni Milo, hindi siya sumigaw, hindi rin siya umiyak. Tahimik lamang siyang tumayo, lumapit sa duyang ni Liora at inayos ang kumot ng bata. "Stella," mahinang tawag ni Doktora Savina. "Nasaktan ka, hindi ba?" "Opo, pero hindi ko na silang hahayaang gawing dahilan ng sakit ko para tumigil ako." Doon pumasok sa buhay nila si Raisa Mondragon, isang matapangang journalist mula Maynila na matagal nang sumusubaybay sa kaso ng Altaverde Land Deals. Hindi siya agad nagtiwala kay Stella. Hindi rin siya agad naniwala kay Attorney Isandro. Dumating siya sa bodega na may recorder, camera, at mga matang sanay mangilatis ng kasinungalingan. "Maristela Villanueva," sabi ni Raisa, diretso ang boses. "Kung totoo ang sinasabi mo, handa ka bang ilabas ang mukha mo sa publiko?" Nakabahan si Milo. Hindi pa ligtas. Ngunit itinaas ni Stella ang kamay upang pigilan siya. Tumingin siya kay Raisa. "Handa ako, pero hindi ko ilalabas ang mukha ni Liora hanggat hindi siya ligtas." "Bakit hindi mo ginamit ang pera para tumakas?" "Dahil hindi sa akin iyon." "Bakit hindi mo dinala sa pulis ang bata?" "Dahil nasa dokumento ang pangalan ni Colonel Abner. Kung mali ako, pananagutan ko. Pero kung tama ako, baka matay na si Liora ngayon kung dinala ko siya roon." Tumagal ang tingin ni Raisa sa kanya. Pagkatapos ay mahinang ibinaba ang recorder. "Hindi ka nagsasalita tulad ng taong gumagawa ng kwento." "Hindi po ako magaling gumawa ng kwento. Pero natuto akong mabuhay sa totoo, kahit masakit." Mula roon, isa-isang lumapit ang mga testigo. Hindi madali. Ang ilan ay kailangan pang puntahan sa malalayong barangay. Ang ilan ay ayaw magsalita hanggat hindi natitiyak ang proteksyon. Si Nicanor Belsa, dating driver ng Altaverde, ang unang nagbigay ng pahayag. Naninginig ang kamay niya habang hawak ang tasa ng kape sa tindahan ni Stella. "Ako ang nagmaneho ng sasakyan ni Leonara nung araw bago ang aksidente," sabi niya. "Pero hindi aksidente iyon. Pinapalitan nila ang preno. Nakita ko. Nanahimik ako kasi tinakot nila ang anak ko." Sumunod si Amparo de Malanta, dating kasambahay sa mansyon ng Altaverde. Dala niya ang lumang rosaryo at isang maliit na susi.
Narinig ko si Sir Veridiano. Umiiyak niyang sabi. Sabi niya, kapag hindi tumigil si Ma'am Leonara, mawawala siya pati ang bata. Akala ko pagbabanta lang. Kinabukasan, nagkagulo na. Pinakahuling lumapit si Nurse Juvie Cardenete, ang nurse na tumulong kay Leonara nung manganak ito sa isang private facility. Matagal itong nagtago sa takot, ngunit nang makita niya sa balita ang paninira kay Stella, hindi na niya nakayanan ang konsensya. Buhay si Ma'am Leonara nung ilabas nila sa ospital, pahayag ni Juvie. Hindi siya patay, may gamot siyang pampatulog. May lalaking doktor na kasama si Veridiano. Hindi ko alam kung saan siya dinala pero may narinig akong lugar, ang lumang rest house sa Sitio Banaba. Nang marinig iyon ni Stella, parang huminto ang mundo. Buhay siya? Hindi ko sigurado ngayon, sabi ni Juvie nanginginig. Pero noong huli ko siyang makita, buhay siya. Ang balitang iyon ang nagdala sa kanila sa susunod na hakbang. Nag-file si Attorney Isandro ng urgent petition para sa protective custody ni Leora at para imbestigahan ang Alta Verde Estate. Nagkaroon ng preliminary hearing sa Provincial Hall at sa unang pagkakataon, humarap si Stella sa mga taong naka-Amerikana, mga abogado, reporter, pulis at mga taong matagal na siyang hinusgahan. Doon niya nakita si Veridiano Altaverde ng malapitan. Matangkad ito, maayos manamit at may ngiting parang sanay mahalin ng kamera. Miss Villanueva, sabi ni Veridiano nang magtagpo sila sa hallway. Sayang, kung pera ang kailangan mo, sana lumapit ka na lang sa akin. Hindi mo na kailangang sirain ang pangalan ng pamilya ko. Tinignan siya ni Stella. Ramdam niya ang kaba pero hindi siya yumuko. Hindi ko sinisira ang pangalan niyo. Ibinabalik ko lang ang katotohanang itinago niyo. Sandaling nawala ang ngiti ni Veridiano. Mag-ingat ka. Ang mga taong tulad mo, madaling mawala sa ingay ng mundo. Hindi na po ako madaling mawala, sagot ni Stella. May naghahanap na sa amin ngayon. Nagsimula ang hearing, ngunit bago pa makapaglahad ng kumpletong ebidensya sina Attorney Isandro, nagkaroon ng kaguluhan. May tumawag kay Doktora Savina sa bodega. Si Baby Leora raw ay nilalagnat at kailangan ng gamot. Dahil abala ang lahat sa hearing, si Aling Nemia ang naiwan kasama ang bata. Ngunit nang dumating si Doktora Savina sa bodega, wala na si Leora. Nakita na lang ni Aling Nemia ang basag na pinto sa likod, ang nahulog na bote ng gatas at isang pirasong tela mula sa kumot ni Leora. Nang makarating ang balita sa hall, halos matumba si Stella. Hindi, bulong niya. Hindi nila pwedeng kunin siya. Tumakbo siya palabas kasunod sina Milo, Mang Oryx at Raisa na agad tumawag sa camera team niya. Hindi na sila naghintay sa lokal na pulis. Sa tulong ng isang batang nagtitinda ng sampagita na nakita ang van, nalaman nilang dinala si Leora papunta sa daang papunta sa Sitio Banaba, ang lugar na binanggit ni Nurse Juvie. Habang hinahabol nila ang van, halos hindi humihinga si Stella. Sa isip niya, bumabalik ang lahat. Ang waiting shed, ang ulan, ang unang yakap kay Leora, ang unang ngiti nito, ang pagtawag ni Andro dito na parang tunay nilang kapatid. Hindi niya kayang isipin na matapos ang lahat, muli na namang iiwan ng bata sa kamay ng masasama. Bilisan mo, Milo, pakiusap niya. Ginagawa ko na, sagot ni Milo, pigil ang kaba habang minamaneho ang tricycle sa lubak-lubak na daan. Sa wakas, narating nila ang lumang rest house ng Alta Verde. Malawak ang lupain, napapaligiran ng matataas na damo at sirang bakod. Sa likod, nakita nila ang van na ginamit sa pagdukot. Tahimik silang pumasok sa gilid, sa tulong ni Mang Oryx na kabisado ang paraan ng pagpasok sa mga lumang istruktura. Sa loob, narinig ni Stella ang iyak ni Leora. Hindi na niya inisip ang panganib. Sumugod siya papunta sa tunog, ngunit napahinto siya nang makita ang isang silid na may kama, mga medical aparatus at babaeng payat na payat, maplotla, ngunit buhay. Nakahiga ito, nakadextrose, at sa tabi nito ay si Baby Leora na hawak ng isang tauhan ni Veridiano. Nanginginig ang babae sa kama habang pilit na iniangat ang kamay. Anak! Halos hangin lang ang boses nito. Leora! Napahawak si Stella sa bibig. Leonora,
Ang tunay na ina ni Bibi Liora ay buhay. Dahan-dahang lumapit si Stella, luhaan. Kinuha niya si Liora mula sa tauhang nataranta nang makita sina Milo at Mang Oryx sa likod. Nang maiabot niya ang bata kay Leonora, para bang nagbalik ang konting kulay sa mukha ng babae. Salamat, bulong ni Leonora habang tumutulo ang luha. Ikaw ang nagligtas sa kanya. Halos madurog ang puso ni Stella habang pinapanood ang mag-ina. Mahal niya si Liora, ngunit sa sandaling iyon, alam niyang ang pagmamahal ay hindi pagangkin. Minsan, ang pinakamalalim na pagmamahal ay ang lakas na ibalik ang isang anak sa bisig ng inang matagal nang ipinagkait sa kanya. Ngunit bago pa sila tuluyang makatakas, bumukas ang malaking pinto ng silid. Pumasok si Viridiano Altaverde. Kasunod sina Madam Porvina at 2 armadong tauhan. Wala na ang ngiti niyang pangkamera. Ang mukha niya ngayon ay purong galit. Ang galing mo, Stella. Malamig niyang sabi habang itinututok ang baril sa kanila. Isang hampas lupang tagalinis. Muntik nang pabagsakin ang buong pangalan ng Altaverde. Mahigpit na niyakap ni Stella si Liora, habang si Leonora ay pilit na bumabangon mula sa kamang matagal niyang naging kulungan. Kuya, mahina ngulit matalim ang boses ni Leonora. Tama na, ngumisi si Viridiano. Tama na, nagsisimula pa lang tayo. Sa loob ng silid na iyon, sa harap ng ina, ng batang matagal nang itinago, at ng dalagang minsang sanay yumuko, nagsalubong ang lahat ng kasinungalingan at katotohanan. At sa unang pagkakataon, wala nang tatakbuhan si Viridiano, kundi ang dahas na matagal niyang ginamit para patahimikin ang lahat. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa pagtatapos ng kwentong ito, makikita natin na ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang maparusahan ng masasama, kundi ang makabangon ng mga taong matagal nang ginawang biktima ng kasinungalingan. Sa loob ng lumang rest house ng Altaverde, parang huminto ang buong mundo. Nakatayo si Stella sa gitna ng silid, yakap si Baby Liora sa dibdib, habang si Leonora Altaverde Santillan ay pilit na bumabangon mula sa kamang matagal niyang naging kulungan. Sa may pinto, nakatayo si Viridiano Altaverde, ang lalaking ilang taon nang nagpapanggap na mabuting tagapagligtas ng mga mahihirap. Mulit sa likod ng magarang barong at mabangong pangalan, ay nakatago ang pusong kinain ng kasakiman. Itinututok niya ang baril sa kanila. Ang galing mo, Stella. Malamig niyang sabi, isang hampas lupang tagalinis. Muntik ng pabagsakin ng buong pangalan ng Altaverde. Hindi gumalaw si Stella. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso ni Liora sa kanyang dibdib. Nanginginig ang mga tuhod niya, pero hindi na siya ang dating babaeng basta yumuyuko kapag may mayamang nagtaas ng boses. Hindi ako ang nagpabagsak sa pangalan niyo, sagot niya. Mababa ngunit malinaw ang tinig. Ikaw ang sumira sa pamilya mo. Ikaw ang nagtago kay Leonora. Ikaw ang nagpatay kay Crispin. Ikaw ang dahilan kung bakit lumaki ang batang ito bago pa siya matutong magsalita. Nagliwanag sa galit ang mga mata ni Viridiano. Tumaimik ka. Hindi na, sabi ni Stella. Matagal nang maraming tumahimik dahil takot sa'yo. Si Nicanor, si Amparo, si Nurse Juvie, si Attorney Isandro, pati si Leonora pinatahimik mo sa sariling bahay ng pamilya niya. Pero tapos na yon. Sa gilid, nakatayo si Madam Corvina Salcedo, halatang hindi na sigurado kung dapat pa ba siyang manatili. Ang 2 tauhan ni Viridiano ay nagkatinginan. Tila nararamdaman nilang may mali na sa sitwasyon. Sa likod ni Stella, si Milo ay dahan-dahang gumagalaw papunta sa gilid ng silid. Tangan ang cellphone na tahimik niyang na-dial kay Reysa Mondragon. Hindi alam ni Viridiano na mula nang makapasok sila sa rest house, nakabukas na ang linya. Sa labas, si Reysa at ang camera team niya ay palapit na, kasama si Mang Oryx na kabisado ang lumang daanan sa likod ng bakuran. Hindi sila sumugod ng padalos-dalos dahil alam nilang may baril. Ngunit si Reysa, bilang journalist na sanay sa panganib, ay nagpadala na ng live location sa kanyang network at sa national authorities na matagal nang nagsusubaybay sa kaso matapos lumabas ang unang interview ni Stella. Kuya, mahinang sabi ni Leonora mula sa kama. Napalingon si Viridiano kay Leonora. Sa isang saglit, makikita sa mukha niya ang bakas ng dating kapatid na isang araw ay lumaki kasama ni Leonora sa iisang tahanan. Ngulit mabilis iyong nilamon ng galit. Hindi mo maintindihan, Leonora, sabi niya. Ikaw ang paborito ni Papa. Ikaw ang pinagkatiwalaan. Ako ang laging nasa likod. Ako ang laging pangalawa. Hindi iyon dahilan para wasakin mo ang pamilya natin, sagot ni Leonora. Hirap man ay malinaw ang bawat salita. Hindi dahilan iyon para agawin mo ang anak ko. Anak mo? Tumawa si Viridiano. Tunog baliw sa tahimik na silid.
Ang batang iyan ang magiging dahilan para mawala sa akin ang lahat. Wala na sa iyo ang lahat, sabi ni Stella. Kasi kahit nasa kamay mo ang pera, ang lupa, ang pangalan at ang mga pulis na binayaran mo, wala kang isang bagay na mayroon si Crispin nung iniwan niya si Liora sa akin. Pagmamahal. Sa pagbanggit sa pangalan ni Crispin, bahagyang nagbago ang mukha ni Viridiano. May takot, may inis, may alaala ng lalaking hindi niya nagawang pasunurin kahit sa huling sandali. Hindi mo siya kilala, mariing sabi niya. Hindi ko siya nakilala, sagot ni Stella. Pero nakita ko ang ginawa niya. Kahit sugatan, kahit hinahabol, pinili niyang mabuhay ang anak niya kaysa iligtas ang sarili niya. Iyon ang ama, hindi ang taong may apelyido lang. Biglang lumapit si Viridiano, mas mahigpit ang hawak sa baril. Agad humarang si Milo. "Huwag kang lalapit," sabi ni Milo. "Isa ka pa," singhal ni Viridiano. "Tricycle driver na akala mo bayani ka." "Hindi ako bayani," sagot ni Milo. "Pero hindi rin ako duwag na nagtatago sa baril." Doon biglang narinig sa labas ang ingay ng sasakyan. Maraming sasakyan. Hindi sirena ng lokal na pulis ng San Jacinto, kundi tunog ng van at mobile unit mula sa National Enforcement Team. Napatingin si Viridiano sa bintana. Sa unang pagkakataon, nawala ang kumpiyansa sa mukha niya. "Milo," mahinang bulong ni Stella. Tumanggo si Milo. Narinig nila lahat. Biglang pumasok sa bukas na bintana ang boses ni Raisa Mondragon mula sa loudspeaker ng camera crew. "Viridiano Altaverde, naka-live recording ang usapan. Ibaba mo ang baril. Papalibutan na ng national authorities ang lugar." Napaatras si Madam Corvina. "Sir Viridiano, hindi ito ang napag-usapan natin." Sinamaan siya ng tingin ni Viridiano. "Tumahimik ka." Ngunit huli na. Ang dalawang tauhan niya ay bumitaw sa armas at nagtaas ng kamay nang makita nilang may mga ilaw na mula sa labas. Si Mang Oryx, kahit matanda, ay mabilis na nakapasok sa gilid at hinila palayo si Doktora Savina na sumunod pala sa kanila sa rest house kasama ang medical kit. Agad nitong nilapitan si Leonara. "Mahina siya," sabi ni Doktora Savina. "Kailangan siyang madala sa ospital." "Hindi siya alis dito," sigaw ni Viridiano. Sa pagkataranta, hinablot niya si Liora mula kay Stella, ngulit mabilis na yumakap si Stella sa bata at iniharang ang sarili. Nagkaroon ng saglit na agawan, umiyak ng malakas si Liora. Hindi na nakapagpigil si Leonara. Kahit halos wala ng lakas, bumangon siya sa kama at sumigaw. "Huwag mong hawakan ang anak ko!" Ang sigaw na iyon, bagamat mahina ang katawan niya ay parang kumulog sa silid. Napaatras si Viridiano at sa sandaling iyon, sinugod siya ni Milo. Nagpambuno sila sa sahig. Pumutok ang baril, ngunit tumama ang bala sa kisame. Nagsigawan ng lahat. Niyakap ni Stella si Liora at yumuko sa tabi ng kama ni Leonara. Pumasok ang national officers sa silid. Sa tulong ni Milo at Mang Oryx, naagaw ang baril kay Viridiano. Pinadapa siya sa sahig at kinupahan. Si Madam Corvina ay nagtangkang tumakas sa likod, ngulit sinalubong siya ng dalawang babaeng officer. Sa labas naman, nahuri si Colonel Abner Monteclaro sa checkpoint matapos subukang harangin ng papasok na national team. Sa sasakyan niya, nakuha ang peking child welfare papers, cash na nakabalot sa brown envelope at ilang dokumentong naguugnay sa kanya sa illegal land deals ng Altaverde. Habang inaaresto si Viridiano, tinitigan niya si Stella na parang hindi pa rin matanggap na ang nagpatumba sa kanya ay hindi kapwa niya mayaman, hindi politiko, hindi armado, kundi isang dalagang minsan niyang tinawag na hampas lupa. "Hindi ka mananalo," sabi niya habang hinihila palabas. "Hindi marunong manalo ang mga taong tulad mo." Tumingin si Stella sa kanya, yakap si Liora na unti-unti nang tumatahan. "Mali ka. Ang mga taong tulad ko, sanay matalo. Kaya kapag natutong lumaban, hindi na madaling pabagsakin." Dinala si Leonara sa ospital sa Maynila. Ilang linggo siya na masilang gamutan. Nang nagkamalay siya ng tuluyan, ang unang hinanap niya ay si Liora. Ang pangalawa ay si Stella. Sa loob ng private hospital room, tahimik na pumasok si Stella bitbit ang bata. Nakaupo si Leonara sa kama,
payat pa rin ngunit may kulay na ang muka. Nang makita niya si Leora, umiyak siya ng tahimik. Hindi iyon iyak ng kahinaan, kundi iyak ng inang matagal nang pinagkaitan ng karapatang yakapin ang sariling anak. "Halika anak," bulong ni Leonara. Dahan-dahang inabot ni Stella si Leora. Habang lumilipat ang bata sa bisig ng tunay nitong ina, parang may parte ng puso ni Stella na napunit. Ngulit ngumiti siya. Dahil alam niyang ito ang tama. Ang pagmamahal na natutunan niya kay Leora ay hindi iyong pagmamahal na nangaangkin. Ito ang pagmamahal na handang masaktan basta mailagay sa tama ang isang buhay. Napansin iyon ni Leonara. Hinawakan niya ang kamay ni Stella. "Huwag kang lalayo," sabi nito. Napatingin si Stella sa kanya. "Ma'am Leonara, anak niyo po siya. Kayo ang pamilya niya." "Ikaw rin," sagot ni Leonara. "Hindi mo siya ipinanganak, pero pinili mo siyang buhayin nung gabing pwede mo siyang iwan. Hindi iyon nabubura ng dugo o apelido." Napaluha si Stella. Sa likod niya, tahimik na nakatayo sina Doktora Savina, Milo, Yandro, Aling Nemia, Mang Oryx, Raisa at Attorney Isandro. Lahat sila ay saksi sa katotohanang ang pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo. Minsan, nagsisimula ito sa isang gabing umuulan, sa isang batang iniwan, at sa isang taong nagpasyang huwag tumalikod. Sumunod ang mahabang paglilitis. Hindi ito madali. Maraming beses sinubukan ng kampo ni Viridiano na balingtarin ang kwento. Maraming beses ding pinilit siraan si Stella. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Nagsalita si Nicanor Gasa tungkol sa sabutaheng gilawa sa sasakyan ni Leonara. Nagpatotoo si Amparo Di Malanta sa mga pagbabanta ni Viridiano. Inilahad ni Nurse Juvie ang katotohanang buhay pa si Leonara nang ilabas sa ospital. Ipinakita ni Attorney Isandro ang bank records, titulo ng lupa, legal fund at mga pirmahang peke. Inilabas ni Raisa Mondragon ang recorded confession at live footage mula sa rest house. Sa huli, nahatulan sina Viridiano, Madam Corvina, Ruperto Galang at Colonel Abner sa magkakahiwalay na kasong kidnapping, attempted murder, corruption, falsification, illegal detention at conspiracy. Si Ruperto, na unay akala ay simpleng lending collector lamang, ay napatunayang ginagamit pala para manmanan ang mahihirap na maaaring makaalam sa mga lihim ng Altaverbe. Nang makita ni Stella si Ruperto sa korte, nakayuko na ito, wala na ang dating yabang. "Stella," mahinang sabi nito habang inilalabas siya ng mga officer, "patawarin mo ko." Matagal siyang tinitigan ni Stella. Naalala niya ang mga gabing tinakot nito si Yandro, ang mga panahong parang hindi siya makahinga sa utang. Ngunit hindi na siya ang babaeng bihag ng takot. "Bahala na ang batas sa'yo," sagot niya. "Ang patawad, hindi ko ibibigay para makalimutan mo ang ginawa mo. Ibibigay ko kapag hindi na ako nasasaktan na alalahanin yun." Sina Tiyang Bedelia at Crisilda naman ay napahiya nang lumabas na binayaran sila ng kampo ni Viridiano para siraan si Stella sa media. Dumating sila isang hapon sa maliit na tindahan ni Stella, parehong walang make-up, walang yabang, at tila lumiit sa hiya. "Stella," sabi ni Tiyang Bedelia, "nagkamali kami." Tahimik na nag-aayos ng paninda si Stella. "Alam ko po." "Nadala lang kami," singit ni Crisilda, umiiyak. "Akala namin..." "Hindi kayo nadala," putol ni Stella. Hindi galit, ngunit matatag. "Pinili nyo. Pinili niyong saktan ako dahil may makukuha kayo." Napayuko si Crisilda. "Pero hindi ko kayo ipapakulong kung wala namang kasong isasampalaban sa inyo. Hindi dahil nakakalimutan ko, kundi dahil ayokong maging katulad ninyo na ginawang pagkain ng galit." Lumipas ang 3 taon. Ang San Jacinto ay hindi na tulad ng dati. Ang mga lupang muntik nung ibenta ni Viridiano ay naiipat sa maayos na community trust para sa mga magsasaka. Si Leonara naman, bagamat hindi na kasing lakas ng dati, ay bumalik sa pamamahala ng Altaverde Foundation. Ngulit hindi na siya katulad ng dating tagapagmana. Mas tahimik siya, mas maingat, at mas marunong makinig sa mga taong minsang hindi napapansin ng mayayaman. Si Stella naman ay nag-aral ng social work sa tulong ni Leonara, ngulit hindi niya iniwan ng San Jacinto.
Nakapagpatayo siya ng maliit ngulit matibay na bahay para kay Yandro na ngayon ay nasa kolehiyo na at kumukuha ng education dahil pangarap nitong maging guro. Si Doktora Savina naman ay nagbukas ng community clinic sa tabi ng dati nilang bodega at ang aling Nemya ang namamahala sa kusina kung saan libre ang lugaw para sa mga batang walang almusal. Ang perang 100 milyon na minsang nakita ni Stella sa itim na leather bag sa tabi ng sanggol ay hindi naging personal niyang yaman. Sa tulong ni Leonara at Attorney Isandro, ginawa itong pondo para sa Liora House, isang tahanan para sa mga inabandonang sanggol, ulihang bata at mga inang tumatakas sa pang-aabuso. Doon nakatira ang mga batang minsang iniwan, ngunit ngayon ay may kama, gatas, gamot, aklat at mga taong tatawang sa kanila sa pangalan. Si Baby Liora naman, na ngayon ay 4 na taong gulang na, ay lumaki na may 2 inang tinitingala. Si Leonara ang ina niyang nagbigay buhay at lumaban para mabawi siya. Si Stella naman ang kanyang Nanay Tela, ang babaeng yumakap sa kanya nung gabing wala siyang pangalan sa mundo kundi iyak. Isang hapon, sa ika-4 na kaarawan ni Liora, nagtipon-tipon ng lahat sa bakuran ng Liora House. May banderitas na gawa ng mga bata, simpleng mesa ng pansit, tinapay, prutas at cake na may maliit na kandila kulay dilaw. Nandoon sina Leonara, Stella, Milo, Yandro, Aling Nemya, Mang Oryx, Laisa at Attorney Isandro. Sina Nicanor, Amparo, Nurse Juvie at marami pang pamilyang natulungan ng foundation. Tumakbo si Liora papunta kay Stella, hawak ang maliit na bulaklak na pinitik sa gilid ng bakuran. "Nanay Tela!" Sigaw niya. "Para sa'yo." Napaupo si Stella at tinanggap ang bulaklak. "Salamat anak." Lumapit si Leonora, nakangiti. "Alam mo, kapag tinatawag kanyang Nanay Tela, hindi na ako nasasaktan." Tumingin si Stella sa kanya. "Bakit po?" "Kasi, ibig sabihin, hindi na kulang ang anak ko. Sobra-sobra ang pagmamahal niya." Sa di kalayuan, pinapanood sila ni Milo. Hindi kailanman minadali ni Milo ang nararamdaman niya kay Stella. Sa loob ng 3 taon, nanatili siyang kaibigan, kakampi, at tahimik na sandalan. Ngulit ng gabing iyon, habang nagliligpit sila ng mga plato matapos ang handaan, lumapit siya kay Stella. "Pagod ka na naman," sabi niya. "Masaya akong pagod," sagot ni Stella. "Stella," maingat na sabi ni Milo, "hindi ko alam kung kailan ang tamang panahon. Pero gusto kong malaman mo na hindi lang dahil kay Liora o sa kaso kaya ako nanatili. Nandito ako dahil ikaw ang pinili kong samahan." Napatingin si Stella sa kanya. Hindi siya kinilig na parang dalagitang nasa panaginip. Sa halip, may tahimik na init na pumasok sa dibdib niya. Ang uri ng pagmamahal na hindi sumisigaw, hindi nangangagaw, hindi minamadali ang sugat. "Milo," sabi niya, "natatakot pa rin ako minsan. Alam ko, marami pa akong kailangang ayusin sa sarili ko." "Hindi kita hinihinging maging buo agad," sagot ni Milo. "Gusto ko lang maging kasama mo habang binubuo mo ulit ang sarili mo." Napangiti si Stella. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na ang pagmamahal ay dagdag na bigat. Naramdaman niyang maaari rin pala itong maging pahinga. Bago matapos ang gabi, dinala ni Leonora kay Stella ang lumang itim na leather bag. Nalinis na ito, maayos na ang tahi, ngunit makikita pa rin ang ilang gasgas mula sa gabing iniwan ito sa tabi ng waiting shed. "Sa'yo na ito," sabi ni Leonora. Umiling si Stella. "Hindi po, sa pamilya niyo yan." Hindi na pera ang laman niyan ngayon. Binuksan ni Stella ang bag. Sa loob, wala nang bandal ng salapi. Wala nang dokumentong may bahid ng takot. Sa halip, puno ito ng mga sulat. Mga liham mula sa mga batang natulungan ng Liora House. Mga nanay na nakatakas sa pananakit. Mga magsasaka na nabawi ang lupa. At mga taong minsang nawala ng boses, ngunit muling natutong magsalita. Kinuha ni Stella ang isa. Sulat iyon ng isang batang lalaki na natagpuan noon sa terminal. "Salamat po dahil hindi niyo kami iniwan," nakasulat doon sa magulong letra. Doon tuluyang bumuhos ang luha ni Stella. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng lahat ng pinagdaanan na sa wakas ay nagkaroon ng saysay. Naalala niya ang gabing umuulan, ang waiting shed, ang lamig ng katawan ni Leora, ang papel na nagsabing iligtas mo siya,
Ang perang akala niya noon ay sumpa, ngunit naging daan pala upang mailigtas ang mas marami pang buhay. Lumapit si Yandro at yumakap sa kanya. Sumulad si Leora, pagkatapos si Leonora. Si Doktora Savina ay nagkunwaring pinupunasan lang ang salamin pero halatang umiiyak. Si Aling Nemya ay sumisinghot habang sinasabing, "Naku, mausok lang dito, kahit wala namang usok." Si Mang Oryx ay tahimik na nakatingin sa langit, parang kinakausap ang mga taong hindi na nakarating sa araw na iyon. Si Crispin, si Don Celestino, at ang lahat ng nagbuwis ng tapang para makarating ang katotohanan sa liwanag. Sa huling bahagi ng handaan, tumayo si Stella sa harap ng mga bata ng Leora House. Hindi siya nakasuot na mamahaling damit. Simple pa rin siya. May hawak na bulaklak kay Leora at ang mukha ay may bakas ng pagod at kapayapaan. Si Stella, may panahon sa buhay ko na akala ko ang pinakamalaking pangarap ko ay magdaroon ng sapat na pera para hindi na tayo matakot sa bukas. Pero natutunan ko ang pera pala, kahit gaano kalaki, wala itong halaga kung hindi ito gagamitin para magligtas, maghilom, at balik ng dignidad sa taong inagawan nito. Tumingin si Stella kay Leora na nakaupo sa kalangkangan ni Leonora. Isang gabi, may nakita akong sanggol sa kalsada. Akala ko ako ang magliligtas sa kanya, pero ang totoo, siya ang nagligtas sa akin. Tinuruan niya akong hindi pala ako ipinanganak para laging maiwan. Ipinanganak din pala ako para maging tahanan ng mga taong kailangang mailigtas. Tahimik ang lahat. Pagkatapos, nagsimulang pumalakpak ang mga bata. Sumunod ang matatanda. Hindi iyon palakpak para sa yaman, hindi para sa sikat na pangalan, hindi para sa dramatikong tagumpay. Palakpak iyon para sa isang babaeng pinili ang tama kahit maraming pagkakataon pwede siyang lumihis. Nang gabing iyon, habang nauubos na ang mga bisita at natutulog na ang mga bata sa loob ng Leora House, umupo si Stella sa bangko sa labas. Sa tabi niya, nakapatong ang lumang leather bag na puno ng mga sulat. Sa malayo, tanaw niya ang kalsadang dati niyang dinaanan sa ulan. Hindi na niya kinakatakutan ng alaalang iyon. Dahil alam niya na ngayon na ang gabong iyon ay hindi ang simula ng kapahamakan niya. Iyon ang simula ng buhay na matagal nang naghihintay sa kanya. At sa San Jose, sa lugar kung saan siya minsang tinawag na walang-wala, naging malinaw sa lahat na hindi pala ang 100 milyon ang tunay na kayamanan na napulot ni Stella sa kalsada. Ang tunay niyang napulot ay isang dahilan para mabuhay ng may tapang, isang pamilyang pinili siya, at isang batang nagpatunay na kahit ang taong buong buhay na iniiwan ay maaari rin palang maging tahanan ng mga taong kailangang mailigtas.